Alam niyo po, madalas kapag may taong nakagawa ng kasalanan po sa atin o nakasakit sa atin, ang gusto po nating mangyari ay parusahan yan o kaya naman kailangan nating makaganti. No? Mga sa panahon po na si Adan at si Eva ay nagkasala, alam niyo po, hindi po sila agad pinurusahan ng ating Panginoon. Yan, hindi pa agad ipinataw sa kanila yung kanilang parusa. Kundi ang kanya pong sinabi ay sila ay ililigtas. No? Malinaw po na nangingibabaw ang pag-ibig ng ating Panginoon kaysa doon sa parusa na dapat pong ipataw niya doon sa mga nagkasala. Alam niyo po, napakaganda ng teksto po natin ngayon na makikita po natin sa Genesis 3:15. No? Ito po ang sabi, at papaggalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ay ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Alam po, minsan iniisip natin parang napakahirap. Now dito po sa Genesis 3, ito po ang masasabi nating pinakamadilim na kabanata sa Biblia, no? Nung nahulog ang sangkatauhan sa kasalanan. Pumasok ang kasalanan dito po sa sanlibutan, no? Napalitan po ng hiya ang kawalang malay, no? Napalitan po ng takot, ang pakikisama sa Diyos. Pumasok ang kamatayan sa perpektong nilikha ng Diyos. No? Kung tayo ang susulat ng kwento, maaaring asahan natin ang unang salita ng Diyos pagkatapos ng pagkahulog ay paghatol agad. Ngunit ang narinig po natin ay isang kamanghamanghang mga salita. Nagbigay po ang ating Panginoong Diyos ng isang pangako. Bago pa niya ipahayag ang bunga ng kasalanan, ay ipinahayag muna ng ating Panginoong Diyos ang katiyakan ng pagtubos. Now dito po sa Genesis 3:15 ay ito po ang tinatawag po nating unang ebanghelyo o yung tinatawag po nating proto-evangelium, no? Sapagkat dito po unang ipinangako ang darating na tagapagligtas. Now, pansinin po natin na mahalagang bagay ito, no? Hindi po sinabi ng Diyos, kayo ang gagawa ng alitan. Ang sinabi po niya, pag-aalitin ko. No? Ang kaligtasan po ay nagsisimula sa Diyos. Maging ang pagnanais natin ng ating po nalabanan ng kasalanan ay kaloob din ito mula sa ating Panginoong Diyos. Sa isang talatang ito, makikita po natin ang apat na kahalagahang pangakong patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa mga mananampalataya ngayon. Kaya nga kung ating pong sisiyasatin ang Panginoong Diyos ang naunan magbigay ng kaligtasan sa atin. Ang Panginoon din ang siyang nagbigay ng magliligtas sa atin. Kaya nga kung kikilalanin natin ang ating Panginoong Diyos, tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. Now, tingnan po muli natin yung ating pong teksto, no? Dito naman po sa English. Ano po ba yung sinasabi sa English? Genesis 3:15. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Ulitin po natin, Genesis 3:15. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He will bruise your head, and you shall bruise his heel. Kaya nga, dito po sa text po na ito, ay makikita po natin ang apat na puntos. No? At ito po ay nagbibigay ng pag-asa sa atin. Kaya gagamitin po natin yung acronym na HOPE. No? Dahil merong pag-asa sa kabila ng kasalanan, meron pong pag-asang binigay ang ating Panginoon. HOPE. H-O-P-E. So ano-ano po yun? Yung puntos na ito. Letter H, He initiates salvation. No?
Ang ating Panginoon ang siyang nagpapasimula, no, ng ating pong kaligtasan o nagpasimula ng ating kaligtasan. Letter O, opposition to evil is God's gift. No? Ang paglaban daw po sa kasamaan ay kaloob ng ating Panginoong Diyos. Hindi po tayo basta pinabayaan lang ng ating Panginoon, pinapalakas po tayo. Letter P, promise of Christ victory. Pangako ng tagumpay ni Kristo. No? Kaya kung tayo ay nakay Kristo, magtatagumpay rin po tayo. And letter E, eternal triumph is certain. Tiyak po ang walang hanggang tagumpay. Hindi po tayo matatalo dahil ang ating Panginoon ay nagwagi na. Kaya meron po tayong pag-asa. There is hope. Yan. So isa-isahin po natin yung text, yung ating pong mga puntos, no? H, He initiates our salvation. Yung binanggit po ng ating Panginoon, I will put, no? Ibig sabihin, hindi po sinabing, oh, you find ways. Hindi po sinabi ng ganoon. Siya po mismo, I will put. Mapapansin po natin na ang unang kumilos ay ang ating Panginoon, hindi si Adan, hindi si Eva, kundi ang ating Panginoong Diyos. No? Katatapos lamang po ng magtago si Adan at saka si Eva mula po sa ating Panginoong Diyos. Pero ang ating Panginoong Diyos, anong ginawa po niya? Siya po ang naghanap sa kanila. Hindi po si Eva o si Adan ang lumapit sa ating Panginoong Diyos. Sila nga po ay nagtago, di ba po? Pagkatapos po, no, ng paghihimagsik at pagkatapos na sila ay sumuway, no, hinanap po sila ng ating Panginoong Diyos. Ang makasalanan ay nilapitan ng ating Panginoong Diyos upang iabot ang biyaya. Pinapakita po nito ng isang kadakilaan ng pangako ng ating Panginoong Diyos na makikita po natin sa kasulatan. Ang Diyos po lagi ang nauunang lumapit sa atin para sa kaligtasan. Hinahanap po tayo ng ating Panginoong Diyos, no? Siya po ang unang lumapit, hindi po si Adan, hindi po si Eva, tayo rin. Tayo po inawaglit, no? At hindi po natin kilala ang ating Panginoong Diyos noon. Sino ang lumapit sa atin? Ang ating Panginoong Diyos. Yan. Tayo po ay nilapitan ng mga taong nananalig sa ating Panginoon at binuksan ang salita ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, maging yung pagnanais natin na magsisi, ito po ay katibayan na kumikilos ang ating Panginoon sa ating pong mga puso. Yung kaligtasan po natin ay palaging nagsisimula sa ating Panginoong Diyos. Now dito po sa John 6:44, ito po ang sabi, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. No? Wala daw pong makakalapit sa ating Panginoong Diyos maliban na ang Diyos Ama mismo ang nagsugo, no, sa Kanya para sa ating Panginoon. Alam niyo po, hinihikayat muna tayo ng ating Panginoong Diyos. No? Siya po ay lumalapit muna sa atin bago tayo ay hinihinga ng katugunan. No? Hindi po tayo ang naghanap muna. Ang ating Panginoong Diyos ang naghanap muna sa atin. Now dito rin sa Romans 5:8, makikita po natin, while we were yet sinners, no, Christ died for us. Ano po ang sabi dito? Makasalanan pa tayo. Tayo ay iniligtas ng ating Panginoon. Kumilos na ang ating Panginoon bago pa man tayo maging karapat-dapat sa biyaya na kanyang binibigay. Now, binabanggit po dito sa Desire of Ages, page 22. The plan of our redemption was not an afterthought. It was a revelation of the principles that from eternal ages have been the foundation of God's throne.
no? Yung panukala po ng kaligtasan po natin, ng katubusan po natin, ay hindi po ito panghuling pag-iisip na lamang, ay oo nga pala, no? Minsan ganyan. Kapag tayo po ay nagpaplano, minsan nakakalimutan, ay oo nga pala, nakalimutan kong ano. Hindi po ganun. Yung kaligtasan ay nandun na mismo. Alam ng ating Panginoon na kailangan niya tayong iligtas dahil alam niya na tayo po ay magkakasala. Kaya nga doon sa trono ng ating Panginoon, makikita natin bumubuhos ang pag-ibig. No? Huwag po nating isipin na napakalayo po natin sa ating Panginoong Diyos para tayo ay kanyang abutin. Kapag ka nakakaramdam po tayo ng mga pagsumpa sa ating pong budhi, no? Sa mga kasalanan po natin, kilalahanin po natin na ito ay biyaya ng ating Panginoong Diyos na umaakit sa atin. Tayo ay humingi ng tawad. Pasalamatan po natin ang ating Panginoong Diyos sa kaligtasan. Dahil lahat ng ito ay nakasalalay pa rin sa Kanya. Hindi po dahil karapat-dapat po tayo, kundi dahil tayo ay minahal ng ating Panginoong Diyos. Kumikilos ang ating Panginoon sa ating pong mga puso. Okay? At ang pangalawa po, letter O, opposition to evil is God's gift. Yan. Sabi po doon, I will put enmity. No? Pag-aalitin. No? Pag-aalitin ko kayo. No? Yan po yung binabanggit dito. Kung wala pong pakialam ang ating Panginoong Diyos, siya po ay talagang bahala na kayo sa buhay ninyo. No? Hindi po siya gagawa ng paraan. No? At sabihin niya, sige, magsama na kayo, gusto nyo na rin naman. No? Pero ang katotohanan po dito ay yung katulad ng pakikipagpunyagi natin para po tayo ay makaiwas, no? At makalaban sa kasalanan. Ito rin po yung paglaban po natin sa kasalanan, sa kasamaan. Ito po ay biyaya rin ng ating Panginoong Diyos. Pinapalakas po tayo sa magitan po ng banal na Espiritu. No? Palatandaan po natin, kumikilos po tayo dahil sa pagkilos rin ng banal na Espiritu. Gumagawa tayo ng kabutihan dahil ang banal na Espiritu ang kumikilos sa puso po natin. Alam niyo po yung buhay Kristiyano, hindi po ito kawalan ng kabanalan. Ito po ay katibayan na tayo po ay ginising ng ating Panginoong Diyos. Yung ating pong budhi, no, ay kinikilos ng ating Panginoon. Gusto ng kaaway po na maging payapa tayo sa kasalanan. No? Hanggang parang bahala na at tahimik lang. Pero ang ating Panginoon, lumilikha po siya. No? Yung tinatawag po nating banal na kabalisahan laban po sa kasalanan, tayo po ay nagkakaroon ng guilt feeling, no? Yung kalooban po natin, no, ito po ay nakikibaka, no, sa mga masasamang bagay. Ito po ay proteksyon na binigay po sa atin ng ating Panginoon. Kaya kung kayo ay nagkakaroon ng mga kabalisahan sa buhay po natin dahil iniisip natin na nakagawa tayo ng hindi maganda, ito po ay pagkilos ng banal na Espiritu. Now sa Galatians 5:17, ito po ang sabi, the flesh lusts against the spirit. No? Ang laman po daw po ay nagnanasa laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman. No? Ang pakikibaka po na ito ay katibayan ng espiritual na buhay. Kaya wag po nating isipin na kapag tayo ay payapa, no, parang relax po tayo, ay yan na po yun. Kasi ang kaaway po ay hindi siya humihinto upang tayo po ay maibagsak. Kaya kung tayo ay payapa na parang baliwala na sa atin yung spiritual na buhay, gusto ng kaaway yan. Kasi tayo po ay nagiging kampante. No? Now, sabi po sa Romans 7:22 and 23, no? Mababasa po natin na nagagalak si Pablo sa kautusan, no? Dahil sa nararanasan ang pakikibaka. No? Kapag tayo ay sumusunod sa ating Panginoong Diyos, ang kaaway ay talagang gumagawa yan ng paraan para tayo po ay maialis.
no, sa pagmamahal ng ating Panginoon. Sabi po sa Steps to Christ, page 43, the warfare against self is the greatest battle that was ever fought. Yan. Ang pakikibaka daw po sa sarili, ang pinakadakilang labanan na kailanman ay ating pong pinaglabanan o pinaglalabanan. Kaya nga, napaka-importante, huwag po tayong panghinaang ng loob kapag merong mga tukso, no? Yung ating pong mga sensitibong buthi, ito po ay katibayan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Patuloy po nating isuko ang ating pong mga sarili araw-araw sa Banal na Espiritu. Dahil yung tagumpay ay dumarating sa patuloy na pagdepende sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? At ang pangatlo po ay yung promise of Christ victory. Okay? Sabi po doon, He shall bruise your head. No? Pag sinabing head, mas matindi na kapag nadurog yung ulo po natin. Ano ang mas magandang madurog? Yung ulo o yung paa? O pag paa, halos hindi ka lang makalakad. Pero pag nadurog yung ulo mo, talagang katapusan po na ito. Okay? Now, dudurugin ng ahas ang sakong ng ating Panginoong Jesus o ng krus. Ngunit dudurugin ni Kristo ang ulo ni Satanas, no? Magpakailanman. Alam niyo po, yung krus ay ito po ay parang nagmumukhang talo, no? Ito ay pagkatalo. Ngunit ang katotohanan, ito po ang naging pinakadakilang tagumpay sa kasaysayan ng mundo. Pinapatunayan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon na ang kasalanan at kamatayan ay ito'y natalo na at si Satanas, no? Siya po ang huli na matatalo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Alam niyo po sa Genesis 3:15 ay ito po ay tuwiran, no, na nagtuturo sa ating Panginoong Jesucristo. Bago pa man ang Bethlehem, bago pa man ang Kalbaryo, bago pa man mailibing ang ating Panginoon, yung kanyang laman, no? Ipinapangako na ating Panginoong Diyos na merong tagumpay. Yan. Now, tingnan po natin. At binabanggit po dito sa Colossians 2:15, no? Na ang ating Panginoon ay parang tinanggalan ng kapangyarihan. Pero ang ating Panginoon, siya po ay nanalo at nagwagi doon sa cross. Yan po yung binabanggit rin sa Hebrews 2:14. No? Sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus ay winasak, no, ng ating Panginoon ang kapangyarihan ng kamatayan. Na binabanggit po dito, no, sa Desire of Ages, page 762. By His life and His death, Christ proved that God's justice did not destroy His mercy. Ibig sabihin, kapag yung pinakita ng ating Panginoon, yung kanyang katarungan, parang iniisip ng iba, wala na pong biyaya dito o wala nang awa, no? Now, ipinakita po dito, no, sa tagumpay ng ating Panginoong Hesus, binabanggit po dito na hindi po tinanggal po doon yung awa o hindi nasira ang awa. Yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang biyaya ay nandyan pa rin. Hindi po ito nawala. Kung binayaran man ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus, ang ating pong mga pagkakasala, nandun pa rin, no, ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya wag po nating isipin, no, na ang ating Panginoon ay hindi niya kayang magbigay ng katarungan at ng biyaya ng magkasabay. Dahil sa ang katarungan, kamatayan ang hinihingi. Tayo dapat ang mamamatay. Pero dahil sa biyaya ng ating Panginoon, siya, ibinigay niya yung kanyang buhay at nandun pa rin yung biyaya. At ang pang-apat po, letter E, eternal triumph is certain. Now, dito po sa Genesis 3:15, ito po ang kwento, no, ng tagumpay, no, pagkatapos ng tagumpay. Nagsimula po ang Biblia sa isang hardin, although ito ay nawala, no? Pero natapos naman ito sa hardin na naibalik po tayo. Pumasok ang kasalanan,
pero pumasok din naman ang kaligtasan. Pumasok ang kamatayan at pumasok rin naman ang buhay na walang hanggan na galing sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, sa huli ay lubos na lulupilin ng ating Panginoon ang kaaway at ibibigay sa atin ang bagong Eden sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang katapusan, tayo po ay ililigtas at dadalhin sa langit na bayan. Now dito po sa Revelation 20:10, no, makikita po natin diyan si Satanas ay talagang pupuksain, no? At siya po ay mawawala na magpakailanman. Yan po ang talagang huli, no, sukdulan. Ngayon ay hindi pa natin talaga makakamit yan. Pero tayo po ay mananagumpay kapag tayo ay nasa ating Panginoon. Ganun din po ang sabi sa Revelation 21:4, no, na walang kamatayan, wala nang kalungkutan, wala nang kirot, no, at tiyak, no, ang kaligtasan doon. Sa Great Controversy, page 678, ito pong sabi, "The great controversy is ended. Sin and sinners are no more." Yan po ba ang hinihintay po natin? Tayo po ay naghihintay na tayo po ay babaguhin ng ating Panginoon at tatanggap tayo sa buhay na walang hanggan. Na huwag po tayong mawalan ng pag-asa. No? Kahit pa tila minsan ay parang hindi na tayo makaahon sa ating pong mga pagkakasala. Mabuhay po tayo na nakatingin sa walang hanggan. Papalakasin po tayo ng ating Panginoon dahil yung pangako niya ay siya po ay muling babalik. Manatili po tayong tapat, no, sapagkat nakasulat po na sa wakas, no, ang ating Panginoong Diyos ay babalik at nagdadala siya ng buhay na walang hanggan. So tingnan po muli natin ang ating pong acronym, HOPE, H-O-P-E. No, sabi po ng HOPE. Una, He initiates our salvation. Ang ating Panginoon, sa Kanya po nagsisimula ang kaligtasan. Letter O, opposition to evil is God's gift. No? Ang paglaban daw po sa kasamaan, ito po ay kaloob ng ating Panginoong Diyos. Nananagumpay tayo dahil pinagkalooban tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Letter P, promise of Christ's victory. May pangako ang ating Panginoong Diyos na tayo po ay magtatagumpay kay Kristo. No? Na siya po ang magpapalakas sa atin. And letter E, eternal triumph is certain. Tiyak po ang walang hanggang tagumpay. Kaya nga, tuwing tayo po ay magbabasa, lalong-lalo na po itong Genesis 3:15, alalahanin po natin, sinagot na ng ating Panginoong Diyos yung pinakamalaking kabiguan ng tao sa magitan po ng kanyang kadakilaan, no? Kanyang pangako na meron po tayong pag-asa. Ang una pong sinag ng liwanag ay makikita po natin sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. No? Matatapos na ang kalungkutan at problema dito sa mundo. Yung kasalanan po natin, mawawala na. Tayo po ay babaguhin. Ang ating po mga katawan ay magiging katawang walang kasiraan. Dahil ang ating Panginoon, siya ang tutubo sa bawat isa sa atin. Napansinin po natin ang bawat bahagi ng pangako na ito nagsisimula palagi sa ating Panginoong Diyos. Siya mismo ang sabi, pag-aalitin ko, no? Ang ating Panginoong Diyos, sa Kanya nagsimula ang kaligtasan. Ito po ay gumigising sa ating pong mga budhi. At sinusugo tayo na tayo po ay manalig at tumalima sa ating Panginoon. Nagtagumpay ang ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Tayo rin naman, kapag tayo ay aasa sa ating Panginoon, magtatagumpay tayo ng lubos. Kaya tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon, and you will inherit eternal life. The hope, yung ating pong pinanghahawakan na biyaya ng ating Panginoon, tanggapin po natin ng lubos dahil siya ang nagmamahal sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami sa napakagandang mensahe na binigay niyo po sa amin. Panginoon, bagaman nahulog si Adan at si Eva sa pagkakasala, kayo ang nagbigay ng kaligtasan para sa kanila. Ganon din naman, kami na nagkakasala ngayon, alam po namin
na kapag kami ay lumapit sa inyo, humingi ng tawad, kami ay inyong papatawarin. At kami ay tumitingin sa inyong pangalawang pagdating. At kami po ay tatanggap ng buhay na walang hanggan at makakasama kayo ng magpasawalang hanggan. Kaya po, tanggapin po ang aming pong pagtatalaga ngayon sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.